Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! At si Topacio. Pasok. Hindi po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapabunan. Yan. Yung una, siyempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Yung pagsingit ng Ito naman, hindi nyo alam. Ano ba ginawa? Hindi pa ba obvious ko anong ginawa nila? Pambihira naman kayo, oo. Hindi. Nililinaw lang ka naman ba? Masyado ka naman mainit eh. Hindi, nililinaw lang ito, yung falsification of the documents, yan yung falsification, di ba? Falsification of document number 1, tsaka yung sa ombudsman. Yan daw yung mga ano ba yon? Ibig sabihin ng falsification of documents sa madaling salita sa Tagalog, palyado, mali, pineke, parang ganun. Yung dokumento na peke, kasi tandaan niyo, blanco, di ba? Pero yung pinapirma sa presidente, hindi blanco. So anong klaseng dokumento yun, di ba? Peke ba yun o hindi peke? Yun ang sinasabi, peke. Pangalawa, para bagang sabi doon sa ombudsman, yung kaso na yun na kung saan sinasabi na naging dihado o nalugi ang taong bayan. Kaya may pananagutan sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Kasi nga pag sa ombudsman yun po ang nagpaparusa sa mga opisyal ng ating bayan. So parang sinasabi doon, because of you performing your duty, nadihado ang taong bayan. Tama nga naman, di ba? Dahil nga sa katarantaduhan di umano nila, yung alleged na kanilang kinakaso nila Pantalyon ay yung nadihado tayo doon sa PhilHealth, di ba? Zero budget. Yung mga nilipat na budget, isang nabanggit nga ni Bato. Narinig ko sa isang interview, pinaglaban daw niya yung modernization ng National Defense, yung Department of National Defense. Pinaglaban niya yung modernization nun. Tapos biglang pagdating dun sa final, dun sa BICAM, nabawasan. Galit na galit daw siya kasi parang sinasabi niya, anak naman kayo ng wewe, pagkausapin ng China ang iingay ninyo. Hindi, kailangan nating palakasin ng ating mga panlaban sa China. Di ba? Kailangan natin i-modernize ang AFP para tayo makalaban. Lumaban tayo. Yung mga, di ba ganyan yung mga tarantadong mga congressman? Akala mo iingay, akala mo talagang concerned sila. Pero nung BICAM report na daw, binawasan naman yung modernization ng ating national defense. Ibig sabihin, yung AFP na yun, binawasan. Ibig sabihin, alam mo, dito, yung mga salita lang ng mga tarantadong mga politiko na kesyo, lalaban tayo, kailangan natin tulungan ang ating AFP para sa kanilang depensa, para ipaglaban ng Pilipinas against China. Pero pagdating naman sa budget, hindi naman, binawasan pa. Diba? Ganun ho katarantado itong mga politiko natin sa bayan natin. Iba yung sinasabi, iba yung sa ginagawa. So, dahil diyan,
ay merong pumapasok na parang sinasabi ni Pantaleon Alvarez at ng kanilang grupo na yan po ay nadidihado ang bawat Pilipino. Kaya pumasok ko yun sa ombudsman. Okay, so naintindihan na natin ha. Tuloy natin. O, pasok. Imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan. Oh, 241 billion. Ha? 241 billion daw ang anong parang dinaya. Kasi yan 241 billion na yan po yung inilagay doon sa blanco. So itinotal nila yung, para ito yung, di ba, yung mga blanco-blanco dyan. Wala laman yan dati. Tapos, finil upan nila ang total 241 billion. Ha? Ito, pakinggan natin ulit. Oh. Sus, ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Oo, ang tanga naman nun, di ba? Hindi, ito seryoso kasi yun yung palusot ni Kimbo na, hindi, ano lang yan, kinorek lang yan, typo lang yan. Pwede ba naman typo 241 billion? Ibig sabihin nun ha, mga kababayan, inasa mo doon sa nag-e-edit lang nung budget yung 241 billion. Anong klaseng palusot yun, mga kababayan? Iaasa mo sana kung piso lang yan, 2 piso, 100, di ba? Pwede pa eh. Pero ngayon pa man syempre, pera ng taong bayan yan eh. Yang 241 billion na yan, galing po yan sa utang na pinagbabayaran natin sa pamamagitan ng ating tax. So, ibig sabihin, dehado talaga tayo dyan. Ibig sabihin, tayo po ay magpapagod para ho bayaran yan tax. Ako nga, kung umutang as much as possible. Ako hindi po, ako medyo nadala na ako nung kabataan ko. Yung utang ka ng utang sa credit card. Tapos pagka bayaran na, yung bill na, magugulat ka. Ay, ako, iniiwasan ko talaga yan. Pero this time, may umutang para sa akin. Tarantado no? Mantakin mo. Tapos ako magbabayad. Tapos sasabihin mo yung 241 billion na yun, ang nag-fill up lang yung technical group. Sino yung ginago ninyo, di ba? Yeah. Ito yung matinding kawalangyaan na sinasabi nila. Ito yung matinding katarantaduhan na ginawa ho nitong mga congressman natin. Kaya tuloy natin to. Tuloy. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification? Magbilang ka para alam mo. Biro lang. Bakit daw kasi 12 counts? Ito, ipapaliwanag ni pinakamatikas na abogado. Legislative document. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Attorney. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Naku po, patay tayo dyan. Anong singit kaya yan? Pambihira ito si Topacio. Mga ganun no? Hindi, ano Banat, wala ko sinasabing masama ha. Hindi ko sinasabing masama yung gumaganon ha. Di ba ganun ang singit minsan? Gaganon mo, kakanon mo. Ang baboy mo, banat man. Gago! Hindi baka kasi akala nyo pulburo ng ibig sabihin nun. Hindi ha. Yun po ay pag-amoy ng singit, di ba? Mga bata, mga ganyan, kumakaskas-kaskas, tas sisimple.
Yeah? Ito naman ito si Atty. Topacio, pwedeng komedyante ito eh. Kasi seryoso siya, biglang bibitaw na pung. Diba? Alam nyo ba, ito lang ha, meron lang ako ikikwento sa inyo ha. Alam nyo ba na ang 12 is a very significant. Alam niyo yun? 12 is a very significant symbol in the Bible. Number 12. Alam niyo yun? Ipapaliwanag natin. Yung number 12, ano yan? Symbol of faith, church, and divine rule. Di ba? Alam niyo kung ilang beses yan binanggit sa Biblia? 187 times binanggit yan sa Biblia. At alam niyo, isa nga dyan yung 12 sons of Jacob. Ayan. 12 as a representation of completeness and God's governance. Alam mo, napaka-symbolic po niyan. Yung 12 apostles, di ba? Napaka-symbolic po niyan. Sa Revelation, the number takes on eschatological significance. The New Jerusalem symbol of God's eternal kingdom has 12 gates. Grabe, guarded by 12 angels. And the walls have 12 foundations. Di ba? Adorned with the names of 12 apostles. Grabe ho. Hindi ho kasi magbabanggit ang Biblia ng aksidente, nabanggit lang. Ayan ho ay merong symbolism, yung 12. Alam mo, nung ano ko nga ito, yung 12 counts na to, parang ang dating sa akin. Ito realization ko lang. Hindi ko naman sinasabing definitely itong inano ng Panginoon. Pero sa akin, parang ito yung tatapos. Ito ang tatapos sa karir ni Romualdez. The completion, sabi nga di ba? Sabi doon sa Revelation, 12 gates. Ito yung completion. Pag sinabi mong 12, sakto yan na yun. 187 times binanggit sa Biblia. It symbolizes something. Completeness, yan ang sinisimbol ng 12. Spiritual order instituted by God's across different covenants. So 12. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ako pero may yan eh. Sa tingin ko, ito yung balik. God's judgment on people na nandedehado sa kapwa nila. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ho natutulog ang Panginoon. Huwag ho kayo mawawala ng pag-asa. Kasi minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng pag-asa pa ba bayan natin? May pag-asa pa ba ito? Talagang sagad sa korupsyon ang ating mga opisyal. Sagad sa huwag ho kayong mawawala ng loob. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi ho natutuwa ang Panginoon pag meron hong taong nadedehado ng injustice, pag merong naloloko. Dahil tandaan ninyo, lahat po yan ay nilikha ng Diyos, kaya ayaw niya pong ganyan. At ito na ho yung siguro sa akin naisip ko lang, maaaring mali ako, pero ano sa tingin nyo? Ito na yung tatapos sa kawalangyaan ng ating mga congressman. Ito na yung tatapos ng kanilang mga karir. Baka mawala na sila dyan sa kamara. Etong 12 counts na idinemanda nitong mga matitikas na grupo na ito. Naisip ko lang naman po yan. Ano ho kaya sa tingin ninyo? Sabihin nyo nga sa akin. I-komento nyo nga ho dyan. Kung ano sa tingin ninyong ang ibig sabihin yan. Respondents dito. Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo. At least inamin niya na merong insertions. Kasi dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila
So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, Sir, dito? Opo, complainant Bakit din po ako. kayo sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami Yun. po ang nag-file nung sa Dingbaksya. Oh, yun. Now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President. So, itong grupo niya talaga namang sarap sumali dyan sa mga ganyang grupo. Kaya alam, bawal atang ano dyan eh. Kailangan matatalino katulad ni Atty. Topacio. Hindi, ito pa ha, papaalala ko lang din sa inyo. Alam niyo ho ba yung 12? One of the significant story in the scripture, in the Bible of that 12, naalala nyo yung may na-encounter ang Panginoon na 12 years na siyang nagsasuffer, nagbi-bleeding, 12 years. Ito yung story sa New Testament na kung saan ang kanyang pagsasuffer, mga trial, 12 years na. Until na-meet niya ang Panginoong Yesus at siya po ay napagaling at naayos, gumanda ang kanyang buhay. Sabi nga, it reminds the deliverance through often delayed is never denied. Even if it's 12 years. Completion, ika nga. Doon. Alam mo, mga kababayan, hindi naman siya pero these 12 counts, nakakatuwa lang. Kasi mukhang eto na yung eventually ending ng mga hinayupak nating mga congressman at dito na maaayos ang ating bayan. Kasi alam mo, sabi kasi nung iba, banat bay, ano naman yan eh. Alam naman natin, hawak nila judge, hawak natin nila piskal. Baka ma-dismiss din niya mga ganyan. Tandaan ninyo ito ha. Maraming mga ganyang kaso na iba ang naging-resulta eventually. Bakit to kanyo? Kasi nga, ngayon, marami sa kanila, mga piskal, sabihin na natin takot. Hindi ko sinasabi yung piskal dito. Maaring yung mga piskal, yung mga judge, takot gumawa ng move ngayon. Kasi nasa kapangyarihan ho yung mga pagdidesisyon na nila, takot ho sila. Usually, dinidelay nila yan, dinatawag nga nila dyan, dinidribble lang nila, hanggang matapos na yung nasa kapangyarihan ngayon. Alam naman natin, in 3 years, hindi na speaker rin si Romualdez. Alam naman natin, even if kung tumakbo man yan, kasi alam natin, presidente na si BP Sara 2028, di ba? Kung tumakbo man yan, hahabulin pa rin siya ng justice. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman po sila yung mga judge po yung mga piskal medyo diyan nagkakaanuhan nagkakalusutan diyan diyan medyo nagkakaan. Pero doon po sa husgado, diyan medyo talagang titingnan nila yung merits Titingnan talaga nila, sandali. Talagang may blanco This is a real document. Di ba? Hindi nila pwedeng i-deny yan. Kasi BICAM report yan, certified yan. Doon nagkamali yung yung mga tatanga-tanga nandiyan sa Congress Certified po yan, bakit nga naman? May blanco. Hindi nila naisip na bawal yun. Akala nila siguro, wala namang papansin sa atin, makapangyarihan naman tayo. Di ba? So, inisip nila wala. Kasi we are on power, di ba? Kaya lang mga kababayan, yung mga judge, hindi sila pwedeng sandali. Blanco ito tapos sasabihin nila, ano na natin to? I-dismiss na natin yung case. Mantakin mo, pag-aaralan yan ng bawat Pilipinong nagte-take up ng law at mapabanggit yung pangalan nila na itong si judge ganitong naging desisyon kahit obvious na may blanco. Kaya hindi rin po sila basta-basta na nagdidesisyon
ng masyadong malayo sa imposible, sa posible, di ba? Ano ibig sabihin? Minsan, yung mga judge, syempre, as much as natatakot, gusto nilang kumampi doon sa isang panig dahil sa nasa kapangyarihan nito, pero to the extent lang. Pag sobra na yung katarantaduhan, hindi na ho nila kayang pagtakpan. Di ba? Ang gagawin ho nila dyan, dinidribble na lang nila. Ibig sabihin, malamang sa malamang, para mawala na muna yung nasa kapangyarihan, tapos doon sila magde-decide. Kaya nga sabi ko sa inyo, maybe not now, but this move, itong grupo na ito ay napakaganda. Dahil ako, sabi ko nga sa inyo, this is not about politics. Kasi iniisip nyo, ba politika? Hindi. Kung politika yan, sana, dumaldal na lang ng dumaldal, ginamit na lang. Huwag na tayo magsampahan ng kaso kasi daldalan lang naman ang labanan dito, palakasan ng boses. Di ba? Hindi ho eh. Ito po ay tunay na legal na away o laban. Kasi talagang, hindi. Huwag natin daanin sa daldalan. Dito tayo sa husgado. Punta tayo dito. Ito, pag-usapan natin. Ito ang ating, yan ang maganda. Kaya hindi ho ito politika. Mas politika pa po yung impeachment dahil mga kababayan, alam naman natin number games lang po yun. Diba? Kaya nga sabi ko nga, kung seryoso talaga kayo at sinasabi ninyo na may illegal na ginawa si BP Sara Duterte, ba't di nyo kasuhan sa korte nang magkaalaman? Hindi ko naman sa nilalait ho itong ating mga senador. Yung mga senador po kasi ang tatay yung judge. Marami ho sa ating senador, hindi naman po abogado. How are they going to know yung mga rules sa court? How are they going to judge na talagang matinding pag-aaral dapat nilang gawin? Hindi ho sila abogado. Pero gayon pa man, it is because bilangan lang yan eh. O sino kampi nito? Tansyahan yan o. Malalaman yan, tingnan ninyo. Malalaman yan pagkatapos ng 2025 election. Kung sino ang mas may hatak, yun ang kakampihan nitong mga senador na nasa gitna ngayon. Pag uobserba nila yan sino kaya ang mas mananalo? Yung mga tao ni PRRD o yung tao ni Marcos? Kaya nang matinding usapin ngayon mga kababayan. So ibig sabihin lamang po nun, talagang dyan parang tatansyahin ngayon ito ng mga nasa gitnang senador, yung mga hindi re-electionist Kasi marami dyan, 12 pa yung hindi re-electionist dyan. So hindi nila alam kung saan sila boboto, titingnan nila ngayon sino mas nanalo. Ibig sabihin na doon ang pulso ng taong bayan. Ganun ang tansya nila dyan. Kaya mga kababayan, ako, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana ikampanya po natin. Hindi lamang po iboto ikampanya po natin straight. Diba? Straight po, straight PDP po ang ating iboto at yung mga guest candidate. 'Di ba? Yung mga kaalyado katulad nila Tony Vic at siyempre si Pastor Kibuloy number 1 yan at siyempre itong si Marcoleta. So yan ang mga natin. Kasi diyan magkakaalaman kung malalaman natin. Tandaan niyo ulitin ko, whether you like it or not, this impeachment is a political thing. Hindi ho iyan, guilty ka na ba? Hindi, walang ganun dyan. You don't, sabi nga dito napakinggan ko ito, panoorin nyo sa mga sa mga interview ng mga political, yung totoo, yung mga nasa gitna. Ito daw impeachment, he doesn't, yung, di ba sa court, kailangan mo beyond reasonable doubt? Dapat, doon mo, isang tao, doon mo huhusgahan na kung siya may sala o hindi, beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-duda. Nagkasala siya, pinatay niya, ganun. Walang kaduda-duda kahit kahit kapiraso. Dito daw sa impeachment, hindi ganun. Basta nawalan na ng tiwala ang tao sa iyo, whether you are proven na nagkasala o hindi, you are out. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Yung bang, sa madaling salita, pag hindi na kami confident dahil mukhang may something, may ganun. Yun lang. Yun lang ho yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong impeachment, it's a political. Magkakaalaman po kung sino talaga ang para sa bayan at sino talaga ang para sa bayad. Yun ang matindi dyan kasi ngayon nga lang di ba?
yung 150 million na para sa mga congressman di umano ay ang laki na, mantakin mo, dami nun. 150 million. Tandaan ninyo ha, hindi ho ito first time na nangyari. Kahit nung kay Corona, milyon-milyon talaga ang lumabas na pera doon. Yeah? Ang laki, milyon-milyon na lumabas na pera doon para lang i-convict ko si impeach po, sorry, not convict. I-impeach po si Corona. Milyon-milyon po. Kung nagawa nila allegedly yung 150 million each congressman, ilan yun? 200 plus. Eto, yung mismong huhusga, sa tingin ninyo, magkano? Baka hindi lang milyon. Baka billion yan. Pag billion yan, pwede ka na mag-retire. Tama, mali. Bawi mo na yung pinangkandidato mo, yung pinangampanya mo, bawi mo na. May tubo pa. O, di ba? Ay, mga kababayan, bantay tayo. Kasi matindi ho ito. Aquino, kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko. Hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graph po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa completing? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusa niyan, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service. Alam mo, sana talaga maging ending na ito ni Romualdez at iba niyang kasamahan. Sana po sana mapatunayan po talaga nila Topacio, nila Atty. Topacio itong kaso na ito kasi alam niyo, it's about time na may managot, may perang nawala di ba? Merong blanco it's a fact, inamin yun inamin na Malacanang, inamin ni Kimbo, so walang mananagot. Kaya kahit yung judge malilito na umamin sinong mananagot? Wala lang, may multo lang, ganun may nagsulat na multo, pwede ba yun? Sana matapos na kasi marami na ako naririnig na reklamo diyan kay Romualdez kahit noong pang hindi speaker yan. Naririnig ko lang naman. Para matakot na rin yung mga ibang congressman natin na grabe gahaman. Kasi hindi lang po siya dyan. Marami dyan. Yung isa nga nagdemanda sa akin, nandyan din karma lang yan. Meron niyang dyan sabi doon, ito hindi ko siya minumura. Ito sinasabi ko lang, merong quotation na karma is a bitch. Gago! Mas matindi yung kaso na yan kaysa sa ikinaso mo sa akin, Brad. Yari ka dyan. Kasi tandaan ninyo, ang chairman ng APRO nun si Zaldico pa. So talagang kung mapatunayan nila Topacio na nagkasala si Romualdez, mananagot din sigurado yung chairperson ng APRO, di ba? So, karma is a bitch. Sana. Di ba? Tuloy. Pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Tama. Lahat naman na nangyayari, politika talaga. Hindi, ako nga sinasabi ko nga mga kababayan, hindi ito'y politika. Kasi kung politika, sanang inaungaw na lang nila. Diba? Sana ombudsman na lang, wala nang kaso sa korte. Although court pa rin naman yung ombudsman. Kaya lang, malalaman mo naman kung ang isang, pag hindi dinala sa korte, medyo politika.
'Di ba? Mas magandang dalhin sa korte para magkaalaman, 'di ba? Parang katulad ni Trillanes, oh. Lagi nang kakaalaman na lahat ng mga pinagsasabi niya ay sablay, 'di ba? Bakit? May naipanalo ba ikinaso 'yun? Wala. Wala kasing substance eh. Aside from wala siyang substance, pati yung mga kaso niya walang substance. Kaya maganda at least nagkakaalaman tuloy kung sino walang substance. Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado Yun. na pag-utusan. Correct. Well, siguro pwede naman nilang depensa. Magsabi lang sila ng totoo. Ayun. Paano talaga yung nangyari? Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo. Kasi impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Tama. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Yun. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. Mga 5 taon pa bago nyo i-file. Hindi. Alam mo mga kababayan, that's a perfect analogy. Walang timing yan. Bakit? Kasi gayong ginawa yan eh. Etong budget yan, kailangan mapigilan yung budget. Kasi nga, ang daming kalokohan dyan sa budget eh. So, alam mo yun, dapat ngayon na. Kailan pa? Kailan pa ho? Ano yan kung hindi ngayon? Di ba? Oh. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Tama. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Yo. Naman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwalay yan. Oh. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Yan ang sinasabi. Pag abogado kayo, maiintindihan ninyo. Pero kung hindi kayo abogado, hindi nyo talaga maunawaan. Iba ang criminal case sa impeachment case. Iba ang pagpapatunay sa criminal case at sa pagpapatunay ng impeachment case. Pag-aralan ninyo, you do not need beyond reasonable doubt sa impeachment. Talagang yan, politika lang yan. Bilangan lang ng boto yan. Bilangan kung sino mas maraming... kung tatanggap ba o hindi, di ba? Yan ang katotohanan dyan. Huwag na tayo maglokohan. Hindi naman po yan lingid sa kaalaman. Kaya nga, di ba, ang dami naging issue niyan noong mga nakaraan. Ito gante, parang ganun sa Sir, for pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Tingnan nga Sino natin. nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa bangak. kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget. May narinig kasi ako, sabi nila hindi naman daw diversionary tactic to kasi hindi pa naman kinakalimutan yung budget. Hindi, diversion ito. Kasi ito tandaan ninyo, sa psychological thinking ng mga Pilipino, they can only handle one story at a time o one scandal at a time, di ba? Pagka napalitan na ho, makakalimutan na. Ang memory ng mga Pilipino medyo madali hong magbago eh. Madali hong makalimot, ika nga, di ba? Ganyan noon nangyari sa kasaysayan natin. So kaya ngayon, ang tindi po kasi nung sa budget issue, lahat mismo ng tawag dito ng mga tao na iba't ibang kulay nakapansin doon. 'Di ba? Isipin mo ito yung tinatawag hindi lamang po ng mga Duterte supporter. Even if yung mga hindi Duterte supporter, ito po ang tinatawag na pinaka-corrupt na budget, pinakamalalang budget. Kaya wala na silang, kaya nga sinabi ko, bakit nila hinabol? Alam nyo ba, questionable pa rin yung paghabol? May mga napapanood ako na mga law expert, constitutional expert na sinasabi, mali yung paghabol. Kasi it's a new Congress. So mangyayari niyan, pag hindi na-tackle ngayon, hindi natapos yung impeachment, pag hindi gumawa ang presidente ng special session
for sure, dapat ulitin, baguhin yung impeachment na charges na ginawa kay BP Sara Duterte. May mga ganyang opinion. Alam mo yun? Sabi ko, nung pinapakinggan ko, hindi ito mga Duterte supporter ha. Ito ho'y mga lehitimong mga magagaling sa batas at sinasabi nilang kasi nag-ending na eh. Hindi na pwede, yun yung same. Desisyon na yan nung nakaraang Congress. So dapat, babaguhin na ngayon. Uulitin na. Sabi ko, kung ganun ha, ibig bang sabihin nung talagang may purpose itong pag-file ng impeachment? Di ba? Kasi maaring isa lang itong ginawa ngayon pero marami yun, di ba? Marami hong impeachment na ano yun. So ibig bang sabihin final lang nila tong isa para mag-ingay lang, para ma-divert talaga ang usapin patungkol sa budget. Alam naman nila na kailangan ulitin to eventually. Kailangan nun nila uling dumaan uli sa Kamara, bumalik sa Kamara, tapos tsaka ho pag-uusap at tsaka ho uli magkakaroon na ng impeachment trial sa Senado. May ganung kasing istorya, may ganung punto eh. At hindi po nanggaling yan sa mga Duterte supporter o mga kaalyado ng mga Duterte. Nanggaling po yan sa mga law expert. Although yan pa'y pinagdedebatehan. Pero gayon pa man, bakit? Kung may ganun palang debate, kung meron palang ganung usapin, bakit talagang itinulak nila? Hinihabol sa huling araw. Kasi nga naman, total change, di ba? Total change ng kwentuhan. At hindi po ang demanda ang diversion. Kasi nga sabi nga ni Alvarez, nauna si Ungab at saka ang presidente si PRRD at saka si Attorney Vic na nag-live bago pa ho yung impeachment. Ang tunay na diversion yung impeachment. Ngayon, ibinabalik lang nila at pinagpapatuloy lang nila yung nangyari noon sa presko nila Ungab. So this is not a diversion. This is reality, my friend. So I think Romualdez, this is your ending in your adventure. Baka ito na talaga ang ending mo pagdating sa mga diskarte mo sa buhay. Ng 2025. Consult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko bang dagdagan? Pwede. Actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Ay, pambira. Sino yan? Makabana talaga ito si Topacio eh. Diretsuin mo na. Sino ba sinasabi mong Quadcom na hindi nag-iisip? Si ano ba yan? Si Barbers ba yan? O baka naman si ano yan? Si committee. Ang lupit ng banat nito Topacio talaga. Ito isa sa mga original founder ng Banateros to siguro si Topacio. Pwede ba namin ikaw medalyahan ng Banateros? Pinag-isipan po namin itong mabuti. Okay, Congressman Alvarez. Sir, now na-file na po ninyo itong complaint ninyo. Opo. Anong inaasahan mo ninyo na pagtukon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampa sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. So, nakausap na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Hindi nga paulit-ulit naman eh. Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? Bycam sa Senate. Sa Senado,
siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAE, publicly available po siya, pag-check. Pachi-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Nako, malupit po itong binitawan po ng grupo na ito. Ayan, so bantayan po natin itong issue na ito dahil alam nyo mga kababayan, ito na siguro, ito na talaga ang sa tingin ko lang naman, sana sabi nga nila magdilang anghel ka, hindi lang ng anghel, baka pati propeta. Hindi, biro lamang po Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, hindi na hubiro itong nangyayari na ganito sa ating bayan, na kung saan pera talaga ng mga Pilipino Okay lang sana kung pera lang nila Ang nakakainis dyan, ako di ba sabi ko sa inyo, I always go out of the country pagkakaya ng aking schedule, at saka syempre kasi meron din po tayong na negosyo. Pero every time po ako nagpupunta ng ibang bansa, napapakamot ako. I cannot stop myself comparing our country with other country. Not only in Japan. Although madalas kasi nandun din po kasi yung aking partner. Uy, partner? Anong partner yan? Business partner to. Hindi ito yung katulad nung kay Igerman ba yun? Yung may best friend. Walang ganun. Hindi ako ganun Business partner ito. Sacho, lalaki itong ka-business partner ko. Wagyu. Hindi alam nyo, ito walang biro. Pag naandun po ako sa Japan, nalulungkot ako. Naiiyak ako. Kahit masaya doon, naiiyak ako minsan. Kasi, sabi ko, bakit yung mga Pilipino dito kaya naman sumunod sa batas? Bakit yung mga Pilipino dito maayos naman ang buhay? Masisipag naman. Sila ay talagang masasabi mong they are good citizens. Diba? Wala ka masyadong makikitang mga tarantado dun Yun lang, nawala na isa. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Pero talagang mababait sila magagaling, ginahangaan. Alam nyo, marami sa kanila, ang trabaho nila talagang matindi. Hinahangaan po sila. Pero pagdating sa Pilipinas, bakit ganun ang itsura ng Pilipinas? And sad to say, Pilipino, tayong mga Pilipino, sad to say, kahit magdamit pa tayo ng mukha na tayong mga Satcho at Hapon, they would still look at us as Filipinos. Whether we like it or not, yan ang tingin nila sa atin. Di ba? Akala nyo ba, lalo na ngayon, dati siguro maaari pang matago, pero ngayon hindi mo na matatago, Hindi mo na matatago, pero mga kababayan, ngayon, balita nalalaman din kaagad sa ibang bansa dahil sa social media. Mantakin mo kung isang korupsyon na i-involve ang Speaker of the House. Diba? This is not the first time. Sabi ko nga sa inyo, diba, meron pa yung sa Amerika, sa Okada. Meron pang kinasangkutan doon. May kaso pang dinidinig. Hindi ko sinasabing guilty na, dinidinig. Sa Japan, wala na. Nag-resign na po yan. Yung marinig lang, masabihan lang na meron kang kaso, resign na ho kagad dyan. Di ba? Baka hindi lang mag-resign. Bawal banggitin dito yung delicates. Yeah? Isa atin, gara pala ng mukha. Wala, gara pala. Hindi walang biro, talagang gara pala ng mukha sa Pilipinas, di ba? Yung obvious na, mantakin mo 200,000 lang ang sahod mo, tapos ang relo mo naka-hublo. Naka-Rolex, di ba? Tapos yung mga mga bag mo talaga nga namang 100,000 pesos. Bag pa lang yun, maliit lang yung wallet. Na Christian Dior, mga ganyan. Mga Gucci, ganyan.
Mga ganyan-ganyan. Hindi ko alam eh. At saka herpes. Hindi ko alam at ginawang bagyong herpes. Hindi. Hermes pala, hindi herpes. Mantakin mo, 200,000. Dati lang siya nagta-tricycle. Hindi ko si Romualdez to. Ibang congressman ito. Pero kasama siya dyan sa kinasuhan. Dati lang nagta-tricycle, nagpe-pedicab. Aba, ngayon. May artista van na. Pero 200,000 lang ang sahod niya. Iba na relo, iba ng ano. You understand the logic? Sabi ko nga, bakit ganun? Sana kung yumaman yung kanyang distrito, kung mayaman yung kanyang lugar, okay lang di yumaman, di ba? Kasi wala namang problema kung maunlad ang iyong lugar, napaunlad mo. Sasama kang uunlad. Pero kung ikaw lang ang umunlad, may something doon, di ba? Kaya nga ako, ito. Mga congressman, ito sa darating na eleksyon na, tingnan ninyo yung mga congressman ninyo. Tingnan ninyo yung congressman ninyo kung gaano umasta, kung sila ba ay sobrang luho, yaman, nagpupunta sa ibang sa ibang bansa, tapos kayo, ang itsura nyo dugyutin pa rin hanggang ngayon. Yung lugar ninyo, dugyutin pa rin hanggang ngayon. Yung lugar ninyo, kung merong sinasabi nga yung world class, kayo ang walang class. Diba? Kung malaki ang diferensya between you and your congressman, people of the earth, medyo magising na kayo. Bakit? Abay, nabubulsa po. Nabubulsa yung pera ninyo. That is for sure. Pero kung maunlad kayo at maunlad din yung congressman, okay lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo tingnan ninyo yung lugar ninyo. Wag na ako magsabi kung kurap ang congressman ninyo. Ngayon, ang tanga mo, kung iboboto mo pa uli ang same congressman na yan. Hindi, ganun lang kasimple, mga kababayan. Wala na tayong lokohan. Di ba? Wala na po tayong lokohan. Kung nakita mo na nga na sobrang yaman ng congressman mo, yung lugar nyo ang pangit, tapos iboboto mo pa rin, ang tanga-tanga mo na. Para bagang nakita mo nang hinuloko ka ng jowa mo. Lokohin ka ng jowa mo, harap-harapan, may nilalaplap. Tapos pag uwi, sasabihin sa'yo, hindi, ikaw naman talaga mahal ko. Di ba? Tapos, bubuka ka naman, di ba? Anong tawag sa'yo? Hindi, sagot kayo, anong tawag sa inyo? Di ba? Nakita mo na yung jowa mo sa labas, may nilalaplap. Hindi ko masabi kung babae o lalaki. Masama pa nga niya, lalaki yung jowa mo, yung nilalaplap niya, lalaki rin. Ang inan niya. Padahan sila. Tapos biglang pag uwi sa bahay, sasabihin sa'yo, hindi, ikaw naman talaga yung mahal ko. Tinitikman ko lang yung dila niya. Anong tawag sa'yo, Brad? Yung totoo, anong tawag sa'yo? Di ba tanga? Kasi sobrang tanga. Yun din ang tanong ko sa inyo. Nakikita nyo na nga yung congressman nyo ngayon. Mandarambong. Nakikita nyo na namimigay ng pera. Pag namimigay po yan ng pera, definitely, ang laki ho ng binulsa niyan. Hindi ho kaya magbigay niyan. Ano yung out of bibigay ako ng pera? Gago ka ba? Tandaan mo hindi lang po yan hindi lang po yan iisa. Eto na nga lang kay Mokay. Ito, walang biro ito Lagi kami nakikwentuhan ni Mokay. Lagi nang hihingi ng pera yun sa akin. Kaya mga taga District 3 ng Maynila. Hindi, nagkikwentuhan sa akin yan kasi hirap na daw siya. Wala na daw siyang pera. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Bakit walang pera? Sabi, kasi siyempre, maraming humihingi ng tulong. Talaga? Magkano binibigay mo? 100. 100 na wala yung pera mo, ubus? 100, 200, lahat ng patay, pinupuntahan ko. Magkano binibigay mo? Basta, 500 na yung pinakamalaki. Paano naubos yung pera mo? Sabi niya, wala naman talaga akong pera. Alam mo, mapapaisip kayo, tama nga naman. Diba? Kung ikaw ordinaryong tao, eto ano pala ito counselor.
Ibig sabihin sa District 3, isang distrito pa lang, councilor ka pa lang. Ha? Eh, nauubusan ka na ng pera kung galing talaga sa bulsa mo. Ubus na ang pera mo. That's for sure. Diba? Kaya ako nga binibenta yung Ducati ko eh. Para ibigay sa K-Mo ka para panggastos niya. Kasi wala naman po talaga siyang pera. Diba? Yan ang mga taga Maynila. Baka gusto nyo bilhin na. Yung mga mayayaman dyan sa Maynila, lalo na sa Binondo. Pakibili na rin ko. Sige na, Ducati ko. Kasi alam nyo, si Mocha, talagang napaka-straight yan eh. Kasi nga siyempre, siya po ay may Christian values. Siya nga yung talagang masita sa akin eh. Yung bukaka mo ko! Ganyan. Diba? So, yan eh, talagang straight yan. Talagang nagse-service yan. Talagang walang pera yan. Kaya sabi niya, pingin naman akong pera. Sabi ko, mag-vlog ka kasi. Hindi, biro lang ha. Anong punto ko dito? Hindi ko ito kinikwento para iangat si Mocha. Pero kung maaari, boto nyo na sa District 3. Hindi ko magbabago yan. Maniwala ko kayo, hindi ko magbabago. Ito para sa kaalaman ninyo, yung sasakyan niya, sa akin yun eh. Sa sobrang hindi nagbago yan. Mantakin, ito, walang biro ito. Even if i-check nyo yan. Wala kang pera yan eh. Di ba yung salin niya negative? Natandaan nyo sa PCO, salin niya negative. Bakit? Akin lahat yung ginagamit niya eh. Wala akong pera yan. Hindi ho yan kumuha ng pera sa gobyerno. Walang ginawa. Wala na. Isinukunan niya yan. Dahil nga po, binabayaran niya binubuhay niya ang kanyang nanay na may cancer, na survival ng cancer, di ba? So doon lahat napupunta yung pera niyan. Noong mga naipon niya, nung siya po ay Mohgers. After that, kung ano lang yung sahod niya, bilang public official, yun lang ang ginagamit niya. The rest, ako na ho ang sasakyan, lahat ng gastusin, tauhan niya, ako nagbabayad po. Hindi ko ito pinagmamalaki ha. Sinasabi ko lang sa inyo, pag ang isang tao hindi korap, walang pera yan. Maniwala kay sa akin. Ang daming humihingi ng tulong eh. Diba? Sabi ko nga sa kanya, Mocha, sa susunod, benta mo na yung cookie ni Mocha. Hindi, walang biro. Sabi ko, gawin mo na negosyo yan. Pagkatapos mo maging, kung manalo ka o matalo ka, gawin mo na negosyo yan. Sikat na yung cookie ni Mocha eh. Kaya benta mo lang ng 2 piso, 5 piso, pwede na yan eh, di ba? Walang biro. Para at least may kita naman siya. Anong punto ko dito? How come ang isang congressman na 200,000 lang ang sahod, ang binibili nilang relo, 1 million. Binibili nilang relo, 15 million, 10 million. Malalaglag ka sa upuan. Paano sila nakakabili nun? Naka-escalade. Alam niyo ba kung magkano yun? Mahigit 10 million yun. Di ba? Paano ka nakabili kung ang liit-liit ng church mo? Ano to? Hindi tithes ang binibigay sa inyo? 50%? Ang liit ng church nun eh. Tapos ang sahod mo lang 200,000. Tapos yung pagmamay-ari mo, may chiding ka, may ganito ka, tas nakarelo ka. Yung relo na lang, magkano na? Tapos ikiklaim mo, you are a bishop. Ikaw mag-isip. Ikaw, wag na ako. Ikaw mag-isip. Sa tingin mo, nasa matino pa ba yun? Nasa matino pa bang ganong klaseng pamumuhay ng isang kongresista? Kayo ang sumagot. Sa tingin mo ba, lahat ng kinikita niya ay galing sa kanya? Kaya siya nakakabili ng ganon? Mag-isip po kayo. Ngayon, 2025 na. Nasa kamay niyo na ang kapangyarihan. Sabi nga nila, tuwing eleksyon, ang kapangyarihan ng nasa laylayan at kapangyarihan ng mayaman ay patas. Nagagalit tayo, di ba, pagka the justice system hindi patas, ang mayaman sa mahihirap. Pero during the election, patas lang yan. Bakit? Ang boto ng isang mahirap ay boto rin ng isang mayaman. Tig-isa lang. Nasa kapangyarihan mo yan, Banateros. Kaya, kung nakita mo ng ganyang kayaman, ganyang kaluho ang congressman mo,
Tapos may issue pa ngayon na lahat ng bumoto laban kay pumirma ng impeachment ay may 150 million. May chika pa nga ganun. Eh, pambihira ka naman. Kung iboboto mo pa yan, ang tanga-tanga mo na. O, kasalanan mo na kung bakit ka mahirap. Hindi, totoo. Tanga mo eh. Masakit ha. Masakit. Ito, walang biro. Sabi ko nga sa inyo, real talk ako. Ako pa. Masakit. Di ba? Ang tanga-tanga mo na talaga. Mantakin mo. Meron na nga chika na meron na nga katarantaduhan sa budget. Nga alam natin, Congress yun. House of Representatives. Alam na. Ito, hindi lang ako nagsasabi nito. Tandaan ninyo. Iba't ibang political leaning ang nagsasabing this is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Pangalawa, may chismis na nga na lahat ng pumirma ay may 150 million di umano, alleged. Di ba? May ganun na nga chismis. Tapos nakikita mo yung congressman mo, ang luho, namimigay ng pera, libo-libo. Sa tingin mo saan galing yun? Hindi, connect the dots lang yun eh, mga kababayan. Ang tanga mo na lang pag hindi mo pa na-realize yun. Paano sila nakakabigay ng ganong kalaki? Hindi lang, tandaan ninyo hindi lang naman iisang barangay lang yan eh. Ilang barangay yan. Alam nyo ba, kinumpute na namin ni Mocha kung magkano ang gagastusin niya sa pamimigay lang niya ng mga nung etong nakaraan bago mag campaign proper, di ba, namimigay siya ng cookie ni Mocha, tapos ilang barangay yung ibang mga tinutulungan niya, umabot na kami ng more or less 4 to 5 million ang kinukompute namin hindi pa, sabihin hindi pa nagagastos yun, yung kinukompute pa lang namin. Sa loob-loob ko talagang no wonder no wonder we have the most corrupt system in our country. For you able to win in an election, you have to spend that much. Ito, councilor pa lang Ito, tansya pa lang namin at saka kuripot pa kami ni Mocha nito. Kasi yan yung gastos sa mga tao, gastos yan sa mga kasama mong sa team mo, sa office mo, tapos yung pagre-rent mo ng anong tawag doon. Basta yung nagre-rent ka ng ng parang kuta. Anong kuta? NPA ba that ba? Hindi basta yung opisina ng mo, campaign mo, o di ba? Yun pa lang ganun na aabutin. Para manalo ka. Yun ang kagad ang expenses mo. Ang lupit, di ba? So, kung hindi ka talaga matinong tao, yan yung pinakakuripot pa, sigurado ako magnanakaw ka talaga Kung ang motibo mo ay, alam mo yun, kaya hindi ko nga maintindihan bakit ang tao nagtatalunan maging mga congressman At saka, lalong-lalo na talaga, congressman Bakit sila nagtatalunan maging congressman? Ang hirap-hirap ng buhay niya, papasok ka dyan. Hindi, di ba? I mean, gusto mong kumita na malaki? Magnegosyo ka. Mag-businessman ka. O, kung gusto mo, maging influencer ka pa. O, mas malaki pa kinikita nun kaysa sa mga abogado ngayon Yun ang totoo walang biro. O, ba't di na yun ang gawin mo? Kung yung ganun lang ang kita na gusto mo. Pero if you want more, no wonder kaya ang daming tumatakbong congressman ngayon. Oh. Bakit? Huwag tayo maniniwala doon sa para sa bayan. Huwag kayo maniniwala doon. Hindi ho totoo yun. Wala hong katuturan yung sinasabi na para sa bayan. Kalokohan po yun, mga kababayan. Sa totoo lang, tingnan nyo ng maigi yung inyong congressman. Baka kung mas mayaman pa sa inyo yan, abay matakot na kayo. Yun lang, di ba? So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana bumoto po tayo ng shoutout po pala sa mga taga KOJC at mga umaten kanina ng proclamation ni Pastor Kibuloy. Grabe. Mag-isa pa lang. Alam mo ba, first time to First time to na kandidato na nationwide na proclamation. Nationwide po yun. Meron sa Visayas, meron sa Mindanao, meron sa Norte. Nationwide po ito. Proclamation ni Pastor Kibuloy. Ang galing. Tapos ang daming tao. Talagang sabi